So yun mga ka-farmers, ihatid muna natin itong itlog. So napakalakas yung kitaan ng itlog dito sa amin ngayon dahil parating yung New Year, yung iba nagpapalihi ng itlog. So kaya mabentang yung itlog natin ngayon. So ito, i-deliver lang natin dyan sa unahan yung suki natin. At mamaya magdi-deliver din ako ng 2 tray sa cousin ko. So yun mga ka-farmers, ubos na naman yung itlog natin ngayong araw. At sana tuloy-tuloy itong ating pagninegosyo sa itlog. Alright? So yun mga ka-farmers, na-deliver na natin yung itlog dito sa malapit lang naman. So meron na tayong income. Taku! So meron na tayong income ngayong umaga na ito. So mamaya magdi-deliver din tayo ng 2 pang tray. Meron tayong pang New Year. Alright? So mga ka-farmers, nakauwi na tayo at ito yung kinita natin ngayong hapon na ito. So ito yung sinasabi ko kanina mga ka-farmers na everyday nag-generate ng income itong mga paitloging manok natin. So kahit na papano, kahit konti, meron tayong income sa araw-araw na pag-aalaga natin ng mga manok natin. So pwede na itong maging hanap buhay natin mga ka-farmers. At kung meron kayong trabaho at nag-aaral din kayo, kung mga estudyante din at nag-aalaga kayo ng manok, ito ay magiging extra income nyo na. So maganda ito mga ka-farmers sa mga tao na yung nagtatrabaho at the same time merong inaalaga ang manok, o ito yung magiging negosyo nyo. So nag-generate kayo ng 2 income, so sa trabaho nyo at itong negosyo nyo sa pagbebenta ng itlog. So yun lamang mga ka-farmers, ito happy na tayo dahil meron tayong income ngayong araw. Sana tuloy-tuloy pa ito. Alright? So ito na yung 2 tray na i-deliver natin ngayon mga ka-farmers. Yan, small at saka yung sa ilalim ay XL at saka large. So konti na lang yung natirang mga itlog. Yan no, yung mga liliit. So ito, yung 4, merong crack dyan. Pang ulam na natin yan. At yung nasa gilid, yan, yung mga small sizes. So ito ay i-deliver muna natin ito. Alright. Ito yung ating mga rooster na white leghorn mga ka-farmers, dahil yung bibilisan na nito ay hindi natuloy dahil hindi pwedeng magdala ng manok patungo sa o isi-ship sa barko kasama sa sasakyan. So hindi kinuha ito, kaya ang gagawin natin dito ay gagawin natin itong pang materials na lamang. So ang gagawin ko dito din mga ka-farmers ay tatanggalan ko ito o puputulan natin ng mga palong dahil sobrang laki ng mga palong ng mga manok na ito. So gagawin natin, puputulan natin yan ng palong para gawing broodcock o rooster sa ating mga inahin na mga puti or kahit na anong inahin na pwede nating i-cross dito. So gagawin lang natin itong materials, hindi na lang natin ito ibebenta. So meron tayong 4 na roosters, ito 3 at merong isa dito sa kabila. So yan yung mga gagamitin nating pang cross ng ating mga inahing manok dito. So pwede ito i-cross sa white leghorn, pwede din ito i-cross sa mga black australorp, sa barred rock. So napakaganda ito mga ka-farmers dahil layer na mga manok. So ang goal natin next year ay makapag-produce ng mga paitloging manok. So ito yung gagamitin nating mga rooster na isasama o i-mate sa mga inahin nating mga manok. So ayan, kikita nyo naman napakakapal ng palong nila. So napakabigat yan. So once na matanggal yan, mag-iiba na yung postura at itsura ng mga manok na ito. So hindi na sila mabibigatan at madali na lang nilang mag-mate ng mga inahin natin. So yan no, makikita nyo naman napakakapal. So napakabigat, mas mabigat pa siguro yan sa kanilang ulo. So kapag natanggal natin yan, gagamit lang tayo ng gunting at once na maputol yan, siguradong maraming dugo talaga dahil sa sobrang kapal ng palong nila. So madali lang naman yan mga ka-farmers, kukuha lang tayo ng gunting, puputulin na natin yan, pati yung sa ilalim. So makakahinga talaga yung mga manok natin once na maputol yung kanilang palong. So hindi ko na ipapakita rin yung pagputol niyan dahil bawal dito sa YouTube na magpakita ng yung madugo na eksena. So ipapakita ko na lang yan after na magupitan. Alright. Ito naman yung ating set of breeding ng white leghorn mga ka-farmers. Bale itong mga inahin, meron tayong 6 na inahin dito at saka isang rooster.
yung mga inahin ay apo nitong rooster. So ibabalik naman natin siya para makapag-produce tayo ng pangmaterials. So ginawa natin ito mga farmers para meron tayong reserba in case na maubos yung mga pure natin na mga materials na white leghorn. So makakapag-produce tayo nito soon ng mga sisiw o magiging manok. So gagawin din nating pang materials, at yung iba marami kasing tatanong o gustong bumili ng mga fertile eggs, at baka makapag-share tayo ng fertile eggs nitong mga white leghorn natin. So kung magtatanong kayo sa presyo niyan, pwede kayo mag-comment, mag-message na lang kayo sa akin. So yung iba naman mga ka-farmers, gusto nila ng fertile eggs kaso malayo, at sabi nila bakit hindi natin i-try na i-LBC o ipadala na lang yung mga fertile eggs ng mga white leghorn natin. So hindi ko pa yan nasubukan mga ka-farmers, pero kung merong willing talaga gumastos ng magpapadala tayo ng mga fertile eggs, why not naman mga ka-farmers. So susubukan natin na by next year kapag nakaproduce na tayo. So ito yung ibang batch natin ng white leghorn na mga inahin. Medyo nagmumolt yung iba dito o nalalagas yung balahibo kaya hindi na umiitlog. So okay lang yun mga ka-farmers, dahil pagkatapos nito natapos na natin itong mapaliguan at napurga, so babalik na din yung kanilang sigla, at pagkatapos mag-molt yung mga manok natin ay siguradong iitlog na ito. So kahit i-cross natin ito sa barred rock na rooster, ay pwede lang din natin gawin ito, dahil yung kalabasan ay layer type lang din naman ng mga manok. So yan. Ito naman yung crosses natin na white leghorn at saka black australorp, at gusto ko rin magpalabas ulit nito dahil napakaganda yung naging resulta. Yan, makikita nyo naman araw-araw na silang umiitlog. So nilagay natin dito sa battery cage para makita natin kung gaano sila kalakas mangitlog. So ito yung pruweba na nangingitlog talaga sila. So everyday mayroon tayong makukuhang itlog. Ang kagandahan sa setup na ito mga ka-farmers, dahil isa lang na manok sa isang kulungan, yung feeds na binibigay natin ay napupunta talaga sa mga manok na dapat na mapunta sa kanilang katawan. So hindi nasi-share sa iba yung kanilang pagkain. So 100 grams per day sa isang manok. So merong nagtatanong kung ilang grams ba yung pinapakain. So 100 grams sa buong araw, bali ang gagawin natin 50 grams sa umaga at 50 grams naman sa hapon. So yun lang, 2 beses lang tayo nagpapakain ng mga manok na ito para hindi tayo masyadong malakihan sa gastos sa feeds, at at the same time kikita tayo. Pwede din natin gawing 3 beses sa isang araw, sa umaga, tanghali at saka sa hapon ang pagpapakain, para makikita din natin na makapag-produce talaga ng mga itlog itong mga manok natin. So ayan, lahat na yung babae ito, at nagdadalawang isip din ako na pagkatapos nito baka sa susunod na taon ay pull out ko ito at gagawing breeders. So baka i-mate natin ito. Ang naisipan ko, pwede kong i-cross ito, ibalik sa mga white leghorn. So itong 10 inahin ilalagay natin sa white leghorn na rooster. Ayan ay pwede natin gawin, dahil ito ay 50-50. 50% ng dugo nito ay white leghorn, 50% ng dugo naman ay black australorp. Kapag pinagpares natin ito sa white leghorn na rooster, ang kalabasan 3/4 na dugo ng white leghorn, at saka merong dugo na 1/4 sa black australorp. So napakagandang crossbreed pa rin kahit ganun mga ka-farmers. Meron din nagtatanong mga ka-farmers kung ano yung ginamit natin sa pag-breeding nito. So ang ginamit natin ay black australorp na mga inahin at saka white leghorn na rooster, at ito yung kinalabasan. Lahat ay puti yung lumabas na kulay ng breeding natin. So yan, yung katawan nila maganda na rin, at lahat ay nangingitlog so far. Alright, so that's it mga ka-farmers. Maraming salamat. Happy farming. Woo!